ng presidente at mayroon ako mas malalim na dahilan. Yung malalim na dahilan ko dito, yung politika sa Pampanga, no, patronage politics, Weteng politics na nakikita ko, para bang pinababayaan na natin, ano? Yung tumatakbong dati nga, ang pag-unawa, ang pag-perception ng mga tao sa mga nanunungkulan o sa mga wedding operators, sila ang king or queen maker. Ngayon sila na king na nakaupo, queen na nakaupo, no? And kung minsan tumatanggap yung marami nating kababayan ng wedding money at walang nakikitang masama doon, ano? Kung minsan alagad pa ng simbahan yung iba. Hindi lang sa mga Katoliko naman, no? Kundi pati sa mga Protestant denominations. Sama, not all, no? At mga born-again pastors, ano? Yung iba tumatanggap and they don't see anything bad with it. Hindi ko matanggap itong ganito, no? Okay. So it's really a personal advocacy of yours na sana maintindihan ng taong bayan. Tama. Isang bayan na dito isinilang mga bayani, mga social movements na nagpabago sa kasaysayan ng ating bansa. Tapos, okay. Very well said. Walang option ng mga tao. Marami pa po tayong pag-uusapan. Nakikita nyo, nagiging mainit ang usapan namin dito. Magpadala lang po kayo ng inyong mga katanungan sa mga text hotlines. Alam nyo naman po yan, social media accounts ng CLTV 36. Magbabalik ang Boto Mo, Kinabukasan Mo, Candidates Forum. Nagbabalik ang Boto Mo, Kinabukasan Mo, Candidates Forum. Kasama pa rin po natin dito sa studio sina Among Ed Panlilio at Doc Joey Montemayor. Medyo controversial issues po itong susunod na pag-uusapan natin ngayon. Panoorin natin ang isyong nais matugunan ni Aris Sagum ng San Luis, Pampanga. Tanggalin na nila yung weteng para yung pambili ng sa pagkain, yung pinantatayaan nilang weteng, pambili na lang ng pagkain. Ano ang inyong masasabi sa sugal o weteng? Mayroon nga bang weteng sa Pampanga o baka naman ito yung sinasabi nilang small town lottery or STL? Among Ed. Mayroon pong weteng sa Pampanga sapagkat ang STL ay walang tompiang. Ang STL ay isang beses lang lilitaw ang numero at saka isang bola ng STL. Pero tayong tatlong bola. Ano po? Tapos ako po ay hindi nagsusugal at ayaw ko ng sugal. Pero ang gusto kong mangyari po, noong una talagang pinapalis ko po ang weteng. Kaya lang, hindi nagkaroon nga ng political will ang mga past presidents and even this president na alisin ang weteng. So, nung tinanong ako noong 2010 sa Senado kung anong gagawin ko sa weteng, sabi ko, i-absorb na lang ng PCSO. Kasi nakakasama sa weteng, yung sobrang pagtataya ng weteng, anything that is too much is bad. Pangalawa, yung wetting Lord. So, alisin sa wetting Lord. Ipasa sa PCSO. Kagaya ng ibang bansa, mayroong loto dyan, pero walang franchisee na wetting Lord. Na sabi nila mga 10 million daw sa Pampanga lang po kumikita ang wetting Lord. Yeah. Every day, 10 million a day. A day. That is the According recorded... to PNP, And Senator Miriam and Archbishop Cruz, ganun yung study nila, So, that's 300 millions a week sa itong probinsya lang, So, kung karamihan dyan ay papasok sa gobyerno, pag tinake over ng gobyerno yan, at hindi pupunta sa bulsa, edi mas maraming services ang mapupunta sa mga tao. Tapos, yung mga workers, 40,000 daw yan. Kung gano'n mang karami yan, edi sila yung mamasukan. Gagawin sila government employees. Mayroong benepisyo. Mayroong maternity leave, paternity leave. 40,000 ang nakikinabang. Ang nakikinabang. Kinabang sa weteng. So, kawawa naman, kung magugutom yan. Edi, i-absorb, ngayon, hindi na po sila ang trabaho nila, hindi na po cobrador. Sales agent na sila. At mayroon pa silang retirement benefits. Ano po?
alisin yung kapangyarihan sa wedding lord kasi yun ang nanunuhol ng mga politiko, ng mga ibang tao at ipahawak mo sa ating pamahalaan. So yung tinatawag na patronage politics, lalong na-perpetuate. Kuya Joey, Okay. ano ang palagay mo sa wedding? Una, gusto buhay ko- na buhay ba para sa iyo yan dito? Well, ako po ay isang born-again Christian, no? At hindi pa ako nakakita, no? Maliban yung pinakita papelito ni Marwa sa TV, hindi pa ako nakakita, no? At hindi ako tumataya sa wedding, hindi pa ako tumaya. At hindi mahalaga sa akin yung classification ng sugal, no? Whether it is legal or illegal. Masama po yan, no? Whether yung pera ay pupunta sa iyo o sa isang tao o pupunta sa gobyerno, masama pa rin yun. That is violation or transgression of the law of the Lord. No? At alam niyo po, ang Panginoon, no? Merong spiritual side to. No? Kasi we are tackling sin. At makikita natin, kung mawawala no magiging malinis ang mga tao sa Panginoon, yung mga 40,000 o kahit gawin mo pang 500,000 ang mga walang trabaho ay magkakaroon ng trabaho yan. Kung ating susundin ang patakaran ng salita ng Diyos. No? So sa akin, immaterial po, whether STL, masama rin sa akin yan. No? Sweepstakes, any form of gambling, illegal or illegal, classification is immaterial. So kung kayo magiging governor, anong gagawin niyo? Well, yung po, Considering that it is here and okay. now. Considering nandyan, Opo. no? Well, gagawa po tayo ng akbang, no? Para hindi lang matanggal yan, no? Kundi mabigyan ng trabaho ang mga tao na madi-displace niyan, no? So tatanggalin niyo? It is very early. Hindi lang yan, no? Kundi pati mga all forms. Pati yung STL ni President Noynoy, tatanggalin ko rin, no? Pati yung mga all forms of gambling, pati yung pagtaya-taya. Yan po ang nagbibigay ng kahirapan sa ating mga kababayan. Hindi lang dito sa Pampanga, kundi po Pilipinas. No, sin is sin, sabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. So yan po, tatanggalin po ang lahat ng masama, no? Okay. Whether legal yan, kagaya nung kay Or illegal. Noynoy, no, STL, o ano pa mang, hindi lang, kasi ang mga illegal gambling, hindi lang wedding, no? Marami pa rin po yan, no? Okay. Ang mga tao na nagkakara-cruise, nag-totoong hits, no? Okay. Ay, yan po ay dapat mawala sa buhay ng isang tao. Okay. Ayan po, Maraming narinig salamat. natin po si Kuya Joey Montemayor. Ito naman po, alamin naman natin ang gustong itanong sa inyo ni Luis Enriquez ng City of San Fernando, Pampanga. Itatanong ko lang po, ano ang masasabi po ninyo sa mga magkakamag-anak na sabay-sabay tumatakbo sa politika? Your comments po sa mga magkakamag-anak na tumatakbo. Political dynasty issue. Napaka-hot po niyan. Ikaw muna, Kuya, tapos si Among Okay, pag nakita natin yan, masyadong lopsided yan. Pero sagutin natin yung tanong na yan ng may pag-iisip. Ano? It is a question of competence. Ako po, wala sa aming konsehal, wala sa aming mayor. No? Actually, nagugulat nga ang aking mga kamag-anak, ba't ako tumatakbo? No? At yung Ibig sabihin, you don't come from a political family. Opo, galing po kami sa isang pamilya na nakapagtapos ng mga pag-aaral, no. At yan po, no, kung ang kamag-anak niya ay competent, there is no reason why you should deprive that person of a good public service, no. Kaya lang po dito sa Pilipinas, alam niyo po, no, we have to look at the reality na hindi sila lahat competent. So, in that case, political dynasty... So kung is confident not sila, allowed. okay lang. Well, alam niyo po, sa ating constitution at sa mga batas, lahat po ay dapat mabigyan ng pagkakataon na maglingkod sa bayan. Kung competent sila, why not? Diba? Baka maging presidente pang isa dyan at talagang hindi mo rin mako-question kasi kung ano ang damdamin ng isang tao. Ang ibig mo sabihin, kamag-anak lang siya ng isang mayor o mali na kagad. Ang ano po natin, titingnan muna natin, ito ba talaga ay kompetensya na manungkulan? Ang nangyayari po sa Pilipinas, karamihan po, siguro 99%, hindi naman talaga Na mga deserving. dynasties, Opo. hindi deserving. Okay. Yeah, isa pong aspeto ng debate yan eh. May nagsasabing gano'n na, what if competent naman? No? What should prevent any individual from exercising his constitutional right for wanting to serve? Ganon din po ba ang opinion nyo, Among Ed?
ayaw ko pong ano. Hayaan po ninyong mas particular yung ibabanggitin ko. Okay. Kasi po kung dynasty sa Senado, ano po, magkapatid, at least 24 sila doon, ano? Pero sa Pampanga, gobernadora, tatakbo muli, tapos anak niya, tatakbo ng vice governor, legislative, tapos executive, mag-ina, nako. Totoo nga, no? Article 2, I think, of the Constitution, tungkol sa anti-dynasty yan, pero walang enabling law, hindi man binigyan ng definition ng ating saligang batas kung ano ang ibig sabihin ng dynasty, ano? Pero hindi nga illegal sa present setup ng Constitution natin, ano? Na mag-ina ang tumatakbo. Pero hindi naman como hindi illegal, kaya Kapampangan, sana balutan naman ng delikadesa. Balutan naman ng manong. At manong, ing malilyari ngayon, no? And nakikita na natin, ano? Ako, nadadama ko na, base sa mga reports na natatanggap ko, ano? Yung epekto, masamang epekto ng dynasty, hindi lang paparating. Nandito na. Halimbawa, very particular, yung mga infrastructure projects ng Kapitolyo ngayon, pinapaikot na lang ngayon sa mga magkakabarkada, magkakaibigan, pati sa report na tinanggap ko, no? Yung tumatakong vice-gobernador ngayon, dating executive assistant ng nanay niya gobernadora. So may control siya sa loob ng Kapitolyo, ano? Bagamat walang paper trail yan, ano? Hindi lumilitaw yung pangalan niya sa mga kontratista na nagbibid doon at wala rin sa isang batching plant na napakalaki na nagsusupply ng concrete products sa mga kalasada, sa hindi lang provincial, kundi national, ano? At tinutukoy dito ang BGC. Na ang ibig daw sabihin ay Bosconian Group of Companies, ano? Okay. At sinasabi nila, ang may-ari, may proprietor dyan, yung tumatakong vice governor ngayon, ano? So, tingnan natin, ano? Nakokopo na, nasosolo na, yung mga projects ngayon, hindi lalo na, pagka naupo pa parehong magnanayan, edi, yan ang masamang epekto ng dynasty sa Pampanga. Nako-corner na, ibig niyo sabihin. Pero kayo na nagsabi, meron din namang sangguniang panlalawigan eh. So, meron check and balance. Tama, no? Pero diyan papasok ang tinutukoy nating wedding politics, ano? Okay. Okay. Ba't panahon namin, palaging hadlang sila, kahit naman napakagandang proyekto. Ano? Ba't ngayon, walang sinasabi, walang hinahadlangan ang sagunin ng panlalawigan sapagkat napakahusay pa talaga. Hindi nagkakamali ang ating gobernadora. At puro approval na lang ginagawa ng sagunin ng panlalawigan. Sabi nga, come on. Let us leave that as a Pag-isipan question, natin, ano? palaisipan. Magandang iwanan nating palaisipan po yon sa taong bayan. Sa ating mga viewers, patuloy lang po kayong magpadala ng inyong komento o reaksyon. Please po, dahil mainit itong usapan natin, ipadala ang inyong mensahe sa mga numerong naka-flash sa inyong TV screen o kaya't sa CLTV36 Facebook and Twitter account. Huwag kayong alis, magbabalik tayo dito sa Boto Mo, Kinabukasan Mo, Candidates Forum. Nagpapatuloy ang Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum. Kasama pa rin po natin sina Among Ed at si Dr. Joey Montemayor. Marami pa rin pong pumapasok ng mga text messages dito sa Facebook, comments mula sa ating mga viewers. Ito ang ipinadala through text ng viewer nating si Jello Katindig mula sa Guagua, Pampanga. Sabi niya, ano po ang masasabi ninyo sa malaking problema sa Pampanga sa pagbaha? Ayan ang ating problema. At the same question was raised by Jomar Dizon of San Fernando, Santa Ana, Pampanga. Jomar, maraming salamat. Ano po ang nakikita ninyong paraan para hindi na ulit lumubog ang Pampanga? Kuya Joey. Maraming salamat po. No? Napaka-importanting tanong yan. No? Siguro nasa top 3 na pinakamagandang tanong ngayong gabi yan.
Alam niyo po, kung merong isang tao na pwedeng tanungin niya, no? Ako dapat. Dahil galing po kami sa Sasmuan. Sasmuan. Before, ang tawag dyan, Sexmuan, Pampanga.